Okay guys, eto na tayo. Eto na. Sir Ronald, ang daming mga nangyari sa ating bansa. Bago tayo pumunta kay Sara, no more unity, no more elections, Duterte. Pag-usapan natin itong nangyari sa Kibuloy situation because again, I don't think that we should be totally surprised, but the Philippine National Police has essentially flagged certain individuals for obstructing potential arrest of Kibuloy. And obviously, the context also here is your fascinating interview. Sabi ko nga, sira na yung algorithm ko. Paglabas ko pala, parating Richard Alden's Liamas, parating lumalabas BTS Liamas. In-interview niya yung lawyer ni Kibuloy. Ano sabi niya? Hindi siya fugitive. Hindi siya nagtatago. Hindi lang siya available. I mean, what the heck is that? Actually, may jurisprudence na yan. He is a fugitive. No? Kahit nag-file siya ng motion for reconsideration, he is a fugitive. So, tapos na yung jurisprudence niya. Pero siyempre, trabaho ng mga abogado niya, no? To earn their keep. Hindi lang Di si ba? Harry Para naman, Roque. Yan ang sinasabi ko, Ronald, hindi lang si ha? Harry Yan Roque. yung kanila. Gusto nila, kailangan nilang pataasin yung kanilang standing as their lawyer. No? Kaya, yung isang abogado ni Kibuloy, na guest namin sa Storycon, ang daming jurisprudence na ini-invoke para sabihin na hindi siya fugitive. No? Tapos ang tawag niya kay Ed Lingao ay hindi naman daw learned. No? Hindi naman daw learned si Ed Lingao. Learned. Siya ay Kaya ano. naging running joke yon. Nagalit na galit yung isang SMNI guy, no? Na wala daw kaming respeto. Of course, no? Namimili kami ng ire-respeto. We don't respect anybody or everybody, no? Kaya Wag po. pero ang Wag po. nakakatawa rito, yung magama, si Digong ang tawag niya overkill. Ang tawag naman ni Sara excessive force, 'di ba? Di ba, di ba nakakatawa na yung presidente na nag-organize ng Tokhang, Na ng mass killing. Operation Triple Barrel, na libo-libo ang pinatay, mismo sa kanilang 2017 September Accomplishment Report, 20,000 na yung namatay. Accomplishment report ng gobyerno yan, ha? Just more than a year after they assumed power. No? 20,000 na yung patay at ginamit yan ng Supreme Court. Yan 20 yung accomplishment report na yan. Nasabi ni Executive Secretary Medialdea, wala siyang alam na executive report, na accomplishment report. No? Pero it was there dahil ginamit mismo ng Supreme Court yung report na yan. Tapos ang sasabihin niya ngayon, that was an overkill. Serving a warrant, waiting for 3 hours bago nila inattempt na buksan yung gate. That was an overkill. Ito naman si Sara, excessive force. Alam mo ba, Richard, ito yung first time na nakakita ako na yung nagsaserve ng warrant, winater canon ng mga followers ni Kibuloy. Merong dalawang Very tangke China. ng Very tubig. China. No? Meron silang dalawang bumbero sa loob ng kanilang simbahan na ginamit yung water cannon against policemen. Yun yung excessive force. No? Ayokong kampihan yung mga pulis, no? Dahil galit din ako na kung tayo yung magrarally na yan, in 10 minutes, dinisperse na tayo. No? Kung gagamit tayo ng water cannon, baka minashinga na tayo. No? Ito silang gumamit ng water. Ngayon lang ako nakakita ng ganon. Yan ba ang overkill? Yan ba ang excessive force? Pero Where do Ronald, these people come from? They're coming out of the woodwork. No? Ah, hindi ko maisip no. Saang thesaurus, saang dictionary kinuha nila yung definition ng overkill or excessive force. No, yun ang kwan. Sir Ronald, I-educate mo ako dahil ako kasi tiga UST lang ikaw tiga UP. I-educate mo ako saan nila nakuha itong mga salitang ito, no? Sir Ronald, wait lang. Oh, May video ba ito sa YouTube nung winter ka nung oh, huli? di ba? Policemen winawater cannon. Parang ang naalala ko dito, yung away ni Jingo at saka ni Jonathan Morales. Hindi mo alam saan ka Hmm. papanig. Kasi parang, Hmm. parang let's just... Pero in fairness, I will side with PNP on this 100%. Baka naman, Sir Ronald, yung involved dito, hindi yun yung PNP ng Tokang. So,
Was there a reorganization in Davao to Ako make sure sabi pa nung that abogado ni Kibuloy, mali daw yung warrant of arrest. Dahil dapat yung warrant of arrest ise-serve lang sa isang lugar, hindi sa apat. Dahil yung sineserba ng warrant cannot be in four places at the same time. Not if you're the Son of God. If you're the Son of God, you can be in many places at the same time. baka No? may Di ba? hologram? Baka may hologram. Oh, oh, if you're the Son of God, pwede ka all over the place, di ba? Oh, di ba? Oh, di Ano, ba? wala This na is ako ng ridiculous. pag-asa, Sir Ronald. Yung previous Di ba this is episode ridiculous natin. eh, di ba? Akala mo hindi na magde-deteriorate yung ganitong klaseng kwan eh, yung ganitong klaseng sitwasyon eh, no? Eh talagang pasayad ng pasayad eh, yung narrative eh, di ba? Oh. It's an overkill, Ah, excessive force. I mean, ganun naman sa atin, di ba? Pag mahirap ka, ayan, nanlaban yan. Ano yan? Adik-adik yan. Pero kung mayaman, ay, may human rights yan, due process. Kawawa naman siya. Mm. Medyo anong lonely na siya. Napaka-feudal natin, di ba? Pagdating sa issue ng mga legal, na pag mayaman ang tao involved, ay, mabait yan. Ginamit ko yung chopper niya, ganun, ganun. Pero pag mahirap yan, ay, siguro adik yan. Siguro ano yan, Parang criminal yung yan. parang yung SMNI, sabi ni Harry Roque, walang right yung Congress para tanggalan sila ng franchise. Pero sa ABS-CBN, merong right yung Congress para tanggalan ng franchise yung ABS-CBN. No, in just a few years in just a few years difference, no? Nagbago kaagad yung posisyon ng iyong paboritong human rights lawyer. Kaya sabi ko, hindi nag-iisa si Harry Roque. Marami yung mga ganyan. Harry Roque School of Political Administration, mga ganyan. Kasi, etong abogado pa, kinausap mo, sino mas entertaining? Etong abogado ni Kabulangen or nung na-interview niyo si Harry Roque sa Storycon? Yeah, yeah. Ito yung kwento eh, nung tinanggalan ng franchise yung SMNI, yan yung mga statements na noon. Nitong sa Storycon ay, ang sabi kasi niya, yung raid dun sa church ni Kibuloy ay violation of human rights. No? Ito daw ay inahalin tulad niya doon sa offensive ni Erap sa Camp Abu Bakar at saka doon sa offensive sa Marawi. No? Kasing Akala level ko, daw ito. ISIS level. Una, yung offensive sa Marawi, ang gumawa nun si Digong. And the entire city was destroyed. No? The entire city was destroyed. Tapos yung Camp Abu Bakar, it was total war. No? Ando kasi ako sa Cotabato noon eh, nung nangyari yun eh. Yung paglusob sa Camp Abu Bakar. Talagang helicopter gunships, no? Fighter planes, tanks, artillery. Talagang kwan yun. No? War as it in its worst. Diba? So sabi ko sa kanya, attorney, no, attorney, parang masyado naman yatang exaggeration yung pag-compare nyo dun sa raid kay Kibuloy dito sa offensive sa Camp Abu Bakar at saka dun sa Marawi siege. Sabi niya, I was taking himself too literally. No, yun ang sabi niya. Alam mo, lahat My bad, naman kasalanan natin, my Ronald. bad, my bad. You're bad. Ronald, bad ka naman talaga, pero you're bad talaga. Kaya nga, kaya nga, kaya nga ako. So, okay na nga, my worst, no? Pero, Sir Ronald, I mean, you and I have had the misfortune of dealing with many oligarchic and dynastic people. Of course, ikaw times a million kumpara sa akin. Sino ba naman ako? But minsan I wonder kung show lang ito or talagang naniniwala sila sa sarili nilang specialness na they're above the law, above everything else. Kasi total zero self-awareness. I mean, it's like, this is almost ridiculous. I mean, even Trump wouldn't be this ridiculous sometimes. Well, yung hypocrisy kasi walang limits eh. Yung hypocrisy Bottomless walang ice tea limits. yan. Bottom. Oh, bottomless yan. So, I'm not surprised, no? Kahit kino-contradict nila yung sarili nila, I'm also not surprised, no? Sana later in their life ay makakain naman sila ng humble pie. Later in their life. Oo. Not now. Pero Ngayon kasi nasa immortal height naman daw sila yung ng iba eh. hubris eh. Oh, immortal Nasa naman. height sila ng hubris. Um, But obviously, the higher they rise in their hubris, no? the 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 more more uh, painful.
Medyo Icarus. Will their fall? Well, I don't know. Ewan ko, I see Erap getting in prison. Kami ba kasi mayor, sarap buhay. Si Arroyo, sarap buhay. So I hope this time, there'll be something kasi mukhang next level ito, which is what we're gonna discuss in the next episode because I don't think we can understand itong sinasabi nila, Sarah, na this is excessive force, ganyan, ganyan. Because I think a part of them is thinking, yun ang pwede mangyari kay Digong in a not so distant future. On that note, thank you very much, Sir Ronald BTS Llamas. Pag-usapan natin next yung paborito mong ex-president.